Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pinapansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar,
Sa araw na iyon, tiringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Matuwid ang dapat gawin, masama iwasan natin. Tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sasaatin, atin siyang makakapili. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, kasunod ng Ash Wednesday. Malugod po nating sinasalo ang bawat isa sa maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, na tahanan din natin. Saan man po kayo nanggaling, malayo man o malapit, paano man po kayo naaabot ng misa natin dito sa Quiapo,
tinitipon po natin ang ating mga dalangin at mga kahilingan at sama-sama nating ilapag sa kanyang dambana bilang iisang pithaya ng iisang sambayanang pinagbubuklod ng iisang puso, iisang diwa at iisang pananampalataya. Kumusta po ang inyong pag-aayuno? Katanghali ang tapat na. Parang lumalabo na yata ang aking paningin. Okay pa naman. Kaya pa ba? Kaya pa. Sa atin pong mga pagbasa, napakinggan natin, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Meron bang ganong feeling? Bakit naman kaya tila walang kabuluhan ang kanilang pag-aayuno? Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin kasi ang kanilang layunin sa pag-aayuno. Sa madaling sabi, ginagawa nila ang tamang gawain sa maling dahilan. Ginagawa ang tamang gawain sa maling dahilan. Himayin nga po natin ng kaunti, Masasabi po nating mali ang dahilan ng pag-aayuno kung nagiging proud po tayo o feeling entitled tayo dahil nakapag-ayuno tayo. At iniisip nating dapat tuparin ng Diyos ang ating ipinapanalangin. Pinag-fastingan ko na nga iyan na ipagmamalaki tuloy natin ang ating kapakumbabaan. Yung ating humility ang nagiging pride natin. Nang sabihin po ng Panginoon na ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away, ano po kaya ang tinutukoy ng Panginoon ayon kay Propeta Isaias? Tandaan po nating ang mabubuting tao ay itong mga kausap ng Panginoon, mabubuting tao sila. Kaya nga nakakapag-ayuno sila mabubuting tao sila. Kaya lang dito rin sila nag-aaway-away sa pagiging mabubuting tao. Parang nagiging competition kasi. Mas mabuti kami kaysa sa inyo. Yung pinag-aawayan nila, hindi naman masama, kundi yung mabuting gawaing yun ng pag-ayuno rin. Gaya nating mga nagsusumikap magpakabuti, lagi rin sila noong nasa bingit ng sarili nilang peligro. Bakit nga kaya? Dahil gaya ng mga alagad ni Juan Bautista na ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Ayun. Yun na mismo ang kanilang downfall. Lumilingon-lingon sa paligid, tinitingnan kung ginagawa rin ba ng iba ang kanilang ginagawa sa takot na baka sila lamang. Kami lang ba ang nagpapakagutom at nagtitiis? Samantalang ang iba, tuloy din ang kain. O maring gusto rin lamang natin silang maging banal, tulad natin. Kaya tayo nag-e-expect na gawin din nila yung ating ginagawa. Siyempre, hindi naman natin matitiis na tayo lamang ang banal. Gusto rin natin sila ay banal din. Kaya ini-impose natin sa ating kapwa ang ating pagiging banal. Yun ang mahirap. Kung banal ka, edi banal ka. Huwag mo nang i-impose sa iyong kapwa. Paano kung hindi sila makasapat sa hinahanap mo? O nung tingnan mo sila simula ulo hanggang paa,
hindi na-please ang iyong mga mata. Dahil hindi sila nakasampa sa itinakda nating napakataas na standard. Kasi nga, ang ginagawa nating batayan ay ang ating sarili. Ay sino pang makakaabot noon? Titingin na nga lang ng may contempt o paghatol. Pagkatapos mo song i-size up mula ulo hanggang paa, ay hindi nagfa-fasting. May paghatol na ang kasunod. Pag ito po kasi ang naghahari sa ating kalooban, ito rin ang paraan ng pakikipagturingan. Pero kung ang naghahari sa iyong kalooban ay habag, bakit kaya hindi siya makapasting? Baka may sakit, nainom ng gamot, kailangang may kasamang pagkain ang gamot niya. So, iintindihin muna, uunawain ang kapwa. At dahil nga mabubuting tao naman tayo, gaya ng mga kausap ng Panginoon sa unang pagbasa at ng mga tagasunod ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo, alam din natin na hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. Kaya sa sarili natin mismo ay nagkakaroon ng alitan. Ito yung sinasabi na, kayo mismo ay nag-aawayan. Ikaw mismo sa iyong sarili ay mayroong tunggali ang panloob. Internal struggle. So ano po ba ang tamang dahilan at ginagawa natin ito? Bakit tayo nag-a-abstain at nagpa-fasting, lalo na kapag Ash Wednesday, Biyernes Santo, at yung mga biyernes sa panahong ito ng Kwaresma? Ginagawa po natin ito para makapaglaan po tayo ng puwang sa ating puso upang doon ay makapagtrabaho ang Espiritu Santo. Ano po ang dapat nating gawin para makapagtrabaho sa ating puso ang Espiritu Santo? Inisa-isa na po ng Panginoon sa unang pagbasa ang mga dapat nating gawin para hayaan natin ang Espiritu Santong gumawa sa ating buhay. Una, 7 po ito, 7. Una, tigilan ang pang-aalipin. Pangalawa, pairalin ang katarungan. Pangatlo, palayain at tulungan ang mga api. Pang-apat, pakainin ang nagugutom. Panlima, patuluyin ang homeless. Pang-anim, damitan ang halos hubad na. At pampito, huwag talikdan ang isa't isa. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pag-aayuno, at alam ko pong nabanggit na natin ito noong Ash Wednesday, pero maaaring kailangan paulit-ulit nating marinig, naway ma-realize natin ang pangangailangan natin sa Diyos at mabuksan ang ating mga puso sa katotohanang ang lahat nating tinanggap, ang ating mga tinatangkilik, maging ang ating buhay ay nagmumula sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, naway magliwanag sa atin ang katotohanang wala tayong magagawa kung tayo lamang at kung hindi dahil sa Kanya. Sa pamamagitan naman ng ating paglilimos, naway tanggapin din natin kung ano ang gustong ibigay ng Diyos sa ating kapwa sa pamamagitan natin, ang Kanyang sarili. Mahal na poong Jesus Nazareno, gawin niyo po kaming daluyan ng inyong pagpapala. Magsitayo po tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan po natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo
sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas, na dulot hindi lamang ng pagkain, kundi ng iyong salitang nabubuhay, upang mailaan namin ang mga sarili namin sa pamumuhay ayon sa Espiritong nananahan sa aming puso, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan, upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain, na nagpapagindapat na iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na February 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Marcelino E. Nicasio, SBD, na may temang matatanda at may sakit. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 ng umaga hanggang 6 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 7 ng umaga hanggang 6 at 45 ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.